Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. May mga rumors ngayon na kumakalat regarding sa posibleng Dillon Brooks trade patungo sa Los Angeles Lakers, kung saan mapupunta nga daw sa Lakers si Brooks kapalit ang tulad ni Rui Hachimura, Dalton Knecht, Gabe Vincent at isang second round pick. Well, disente na nga ang trade offer na ito ng Lakers at posibleng ito ang maging sagot sa problema nila sa kanilang perimeter defense and shooting. Ganun pa man, wala ngang balak ang Suns sa ngayon na i-trade si Dillon Brooks na nagsisilbing second best player nila. At tama naman ng Suns dito, bakit nga ba nila iti-trade ang isang player na candidate para sa Most Improved Player of the Year award na from averaging 14 points per game last season ay nagtatala na ito ngayong season ng 21 points per game? San ka nga makakakita ng player na paangat ng stats at nag-i-improve pa, subalit pababa ang sahod at iti-trade mo pa ito? Kung titingnan nyo nga ay pababa ang sahod ni Dillon Brooks, kaya naman panalo na talaga dito ang Phoenix Suns. Isa pa ay maganda nga ang nilalaro ng Suns ngayon kahit na wala pa si Jalen Green. Number 7 sila sa West, ngunit nagkataon lang nga na lahat talaga malakas ang team sa West at dikit-dikit pa ang mga record nito. Kung nasa East lang nga sana sila ay number 4 na sila dito. Sa ngayon ay mga rumors lamang regarding sa Dillon Brooks to Los Angeles Lakers trade. Subalit sa off-season at next season ay posibleng maging maingay ang pangalan ni Brooks sa trade rumors dahil sa kanyang expiring contract. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jaylen Brown. Matapos na hindi mapangalanan bilang ang Player of the Month ay sinabi niya na mas maganda nga daw ang naging performance niya sa buwan ng Disyembre kaysa kay Jalen Brunson na nakakuha ng award sa East. Halos buong career niya din nga mga kaibigan ay nasa shadow lamang siya ni Jason Tatum bilang ang number 2 option ng Celtics. Kahit na siya ang nagwagi ng Eastern Conference Finals and Finals MVP ay hindi pa rin siya pinili sa Team USA at mas pinili nila si Drew Holiday, Derrick White at Jason Tatum na mga kakampi niya. Well, ngayon nga ay pinapakita ni Jaylen Brown kung ano ang tunay niyang makakaya bilang ang number 1 option ng Celtics. Bukod na lang nga sa gumawa siya ng 50 points on 80 of 26 shooting sa field kahapon para putulin ang 6 na magkakasunod na panalo ng Clippers, at siya din nga tumaw kay Kawhi Leonard at nilimit niya ito sa 22 points matapos na mag-average na mayigit 40 points the last 5 games. Si Jaylen Brown nga ay nag-average ng 32.6 points, 6.9 rebounds and 5.8 assists per game on 53% shooting sa field and 41% shooting sa 3-point line the last 14 games. Sa kanyang paunguna ay hawak nga ng Boston Celtics na walang Jason Tatum at nawalan pa ng Drew Holiday, Kristaps Porzingis, Luke Cornett at Al Horford ang third best record sa Eastern Conference, and only 1 game behind nga sila sa number 2 seed na New York Knicks. Kumpiyansa din nga na sinasabi ni Jaylen Brown na siya ang best two-way player sa buong NBA ngayon, at sa totoo lang ay may kaso nga talaga siya dito. Nakita naman natin kung paano niya pinahirapan si Luka Doncic noong NBA Finals, at ngayon nga ay isa siyang legit MVP candidate at pinapakita niya sa lahat na deserving siyang makatanggap ng atensyon na pang franchise player. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?